Ang mundo ng tao at ang mundo ng espiritu ay sinasabing hiwalay at di nagkakasabay sa pisikal na realidad. Pero sa iilang kwentong lumabas na dito sa podcast, parang may iilang eksepsyon sa kasabihang iyon. Masasabi naman ng guest natin ngayong gabi na nasa inyo na kung maniniwala kayo't hindi. Pero ito ang kanyang naranasan. Kung sa iyong pananaw, hindi ito totoo, respetuhin mo na lang na yun ang kanyang experience. Ngayong gabi, meron tayong mga kwentong barang, lucid dreaming, hidden treasure, at syempre, mga anak sa mundong hindi nakikita. Enjoy. Okay, ngayong gabi, ang ating call ay referral ng isa nating listener, si Sari Mank. Actually, naging guest rin siya. Pero yun nga, ngayong gabi ang guest natin si Queen. At yun nga, meron siyang kwento na tingin ko medyo, hindi tingin, alam kong kakaiba. And yun nga, baka gusto niya i-share sa atin. At sana siguro kung may mga katanungan si Queen pagkatapos ng usapan, hopefully merong listener na baka makasagot ng ilang katanungan niya. Pero yun, so Queen, good evening. Salamat at pumayag ka nga na i-share yung kwento mo. Yes, ayan. Good evening din sa lahat, sa inyo dito and sa mga makakapakinig nito. Good evening, everyone. Good evening. So Queen, ano yung simula ng kwento? Kasi ako rin parang vague lang yung alam ko sa kwento. Baka gusto mo simulan kung paano nag-start yung sa experience mo. Okay, siguro sisimulan natin sa background. Okay, sige. Naikwento ko na din naman dati yun na yung may background ako na kaliwa at kanan. Pero hindi siya napamana. Siguro yung pamana kasi is kumbaga para siyang voluntary kung sino yung may gusto. Since nakatira tayo dito parang isang modern society na siguro parang hindi na siya magandang pakinggan. Pero sa side ng mother ko is masasabi kong magagamot. Kanan ang gamit ng lola ko. Okay. At sa side naman ng father ko is siguro masasabi ko siyang kaliwa kasi Okay. it's all about barang. Lumaki ako syempre sa Mindanao, pero hindi ko na specify kung Yes. saan lugar. But sa Mindanao siya, kung saan mulat naman yung mga tao sa ganitong mga kwento na parang hindi naman sila, kumbaga, bulag sa mga kwentong kababalaghan na tinatawag nila. Siguro namulat ako sa ganun. Pero sa pamilya namin siguro pili lang sa amin yung merong masasabi kong blessing, a gift na makakita. Kasi yung sa mama ko and yung baby ko ngayon is meron talaga, as in visible sa mga entities na even simple entities nakikita nila. Pero sa akin, so far wala naman. Kumaga, hindi siguro ako binayayaan. Pero sabi naman ni mama, kusa naman daw yun darating. Kahit ayaw mo, kusa siyang, kumbaga, mabubuksan. Sabihin natin na yung relihiyon kasi is nasa gitna din ako. Okay. Kasi yung relihiyon na since kaliwa at kanan siya, magkaiba din yung relihiyon. Pero since si mama kasi dati, ayaw niya na mamulat kami dun sa relihiyon na ganun nga yung kinamulatan na parang about sa barang. Ang ginawa niya is dinala kami dito sa Mindanao at dito kami lumaki. Kung saan kaliwa yung namulatan namin. Yes. Kumbaga yung tangan nila parang ganun. Paglaki mo, medyo ganun yung nakikita mo ginagawa ng mga tao. Kaliwa yung practice nila. Ganun. More on nanggagamot, more on yung mga rituals nila is parang against dun sa isang paniniwala ng father side ko. At hindi naman siya, kumbaga, hindi naman siya inamin ng papa ko. Actually, si papa kasi nakilala ko
23 na ako. So, hindi Okay. kami nagkakilala kasi hiwalay sila ni mama. Pero nung 23 na ako, medyo nagkakautak na ako, tinanong ko naman siya kung ano talaga yung totoo. Na, 'di ba? Kasi mahirap naman baka galit lang si mama. That time, Yes. baka galit lang siya kasi sinasabi niya, "Naku, yung pamilya ng papa mo mambabarang yan." Oo. Parang gano'n. Oo. 'Di ba? Parang sinisiraan lang. Pero tinanong ko naman si papa at sinabi naman niya na yes, nambabarang pero nanggagamot ng Din. barang. Oo, Nagagamot parang rin, oo. gano'n. Yes, gano'n siya. Pero nasabi sa akin na namatay sa heart attack. Yun daw yung sinabi ni papa sa akin na namatay yung lola ko sa heart attack. Pero ang sabi ni mama hindi, ayaw lang daw sabihin kasi nakakahiya na, Hmm. parang merong okey, ikuwento ko na lang parang Sige. parang, maikling kuwan lang siya. Oo. Taga Siquijor kasi yung, father side ko. Mm. So merong incident na, merong isang babae na taga Visayas kung saan may kaya sila at itong babaeng 'to kapag tumatalikod na sa atin yung araw is sinasaniban siya ng different elements. Okay. So saan-saan na sila nakarating na lugar, pabalik-balik na sila Luzon, Visayas, Mindanao, walang nakakagamot sa babaeng yun. And since may kaya yung pamilya niya talagang naghanap sila at nakarating nga sila dito sa Siquijor. Mm. At ni-refer lang naman ng isang sabihin na nating mambabarang/manggagamot Mm. dito sa lola ko kasi hindi din niya kaya yung sakit ng babae. Mm. Yung nangyayari is 'pag gumagabi, nasasapian siya, parang nag-iiba siya, gano'n? Oo, gano'n Mm. yun yung sakit ng babae parang parang mix na barang nasapi siya kasi may mga lumalabas sa katawan niya na insekto. Yun yung Okay. parang sobrang lala na ng sakit nung babae. And sinubukan naman ng lola ko, yun yung Sa kuwento father side? sinubukan niya. Lolo sa Opo, father side, oo. sinubukan naman niya. At good thing ilang araw niyang ginamot yung babae dun sa bahay nila, gumaling. Hmm. Okay. At yung pinaka-worst twist dun is may tsismis na nakarating sa pamilya ng babae at ang sabi na ang tanging makakagamot sa sakit ng babae is yung mismong naglagay sa kanya. Okay. So, yun yung time na hindi siya namatay sa heart attack but pinapatay siya Pinapatay nung siya. pamilya kasi yung akala na since siya lang yung nagkaisa-isang Nakagamot. nakagamot, siya yung naglagay ng gamot. Mm. Siya yung naglagay ng sumpa Nung doon sumpa, sa oo. babae na parang hindi ko masyadong pero parang dinaan sa dagat. Paano Ah, dinaan sa dagat? Nalunod siya, Parang gano'n? nilibing sa dagat Ah, yung parang gano'n kaya mahirap siyang gamutin. yes, Pero yes. since nagamot siya nung lola ko, pero yung balik nila is gano'n. Grabe 'no? Mm. So hindi ko siyempre wala na din akong, parang chance na matanong. Pero literal nung nakita ko yung kaisa-isang picture ng lola ko, it was creepy. Sobrang creepy na parang maliit lang siya na babae Mm. at yung para siyang nasa mga pelikula like puti yung buhok niya na Mm. hanggang tuhod, Mm. tapos mahaba Mm. yung palda, yung mga manananggal type na. So gano'n siya. So Oo. maniniwala ka talaga na like, yeah, it's barang. Hmm. Hindi ko alam yung story kung siya ba talaga or may nag-utos or baka galing sa kanya yung pero feeling ko naman hindi kasi 'di ba kung galing sa'yo ba't mo gagamutin? Yes, 'Di ba yung palang naisip ko, oo. Medyo may flaw sila pero 'di ba 'di ba? 'di pa kung gagawin mo is babalik rin sa'yo or kung ihi-heal mo ta's alam mong mate-trace ka rin, 'di ba? Parang hindi mo na rin talaga kung napapasa naman, 'di ba, puwede mong i-refer sa iba, 'di ba? Ba't niya gagawin Mm. kung alam niyang siya rin ang gumawa? Kaya nga yun din yung parang naisip ko na kung iisipin mo siya, kung ako yung maglalagay dun sa taong yun even though inutos lang sa'kin, pero since parang inutos sa'kin ba't ko gagamutin? Mm. Mm. Yun naman yung siguro hindi nila naisip Yes, na baka dala din ng galit dahil sa ilang taon totoo. na din nilang paghahanap ng lunas dun sa sakit. Pero yung mga gamit ng lola ko is nandito sa Mindanao din, nasa Mm. kapatid siya ng father ko at ginagamit niya ngayon. Okey. So, yun. Mm. Yun yung yun yung Okey, ganda. backstory dun. Mm. Yes, hindi ko alam kung yun nga sabi ko gusto kong sana matanong man lang kung ano ba talaga yung
nangyari. Pero since wala na siya, wala ding makakapagsabi kung ano ba talaga yung nangyari dun. So same thing kita naman sa mother side, more on manggagamot din talaga. Ang tawag kasi sa amin dito is parang saway-saway kapag like napunta ka sa isang lugar na hindi ka pamilyar, tapos nagkakalagnat ka, nagsusuka ka. So yung more on ganun yung mga nagagamot dito. Mm. At napaka-cool kasi one time may na-encounter ako, maliit pa ako that time, may nawawalang pera sa bahay Mm. at wala gustong umamin. Okay. So ang ginawa ng lola ko since marunong naman siya manghuli, Yes. napakasimple lang. Parang dinasalan niya lang yung mga butil ng bigas and then lahat ng mga taong present dun sa bahay na yon pinakuha isa-isang butil. Okay. At kinagat siya, nginuya, gano'n. And Mm. then yung nag-iisang hindi makapagsalita, yun yung kumuha. So, wala siyang choice. So So, nahuli? kailangan niya umamin, yes. Kailangan niya umamin kasi hindi siya makakapagsalita. Talaga hindi siya. So, gano'n. So More sinong on kumuha? bigas. Yung pinsan ko. Okay. Okay. Wala namang kwan. So, yun, more on kandila. Alam mo yun, yung picture, ganun din yun. May mga Okay. nawawala, tas napapauwi niya. May mga Ah, naglalayas at talagang concrete. Sobrang concrete na sasabihin niya na sa ganitong lugar, kung gusto mo makita yung anak mo, pumunta ka ng ganitong oras, ng ganitong araw dito sa sasakayan ng jeep, sa terminal ng jeep, to makikita mo magkikita yung anak mo. kayo. Wow. Oo. Pero kung ayaw mo, bibigay lang yung damit sa kanya, tapos parang lulutuin siya. And then yung taong yun hindi makakatulog. So uuwi Okay. siya Okay. sa bahay so ganun yung wala naman siyang yung parang sobrang lala na case. Yes. Wala pa naman akong na consult niya bukod sa nanay ko kasi yung nanay ko din na talagang mulat ako na 3 beses ko siyang nakitang nasaniban talaga. As in literal na nasaniban. Bakit siya habang tumutulong siya sa lola mo or talagang nasaniban lang? Nasaniban lang talaga. Hmm. Nung huli is siguro nasa 20 2021, year 2021, Wow! yun yung huli niya Oo. na nasaniban. Kaya ayaw niyang lumabas ng gabi kasi sabi niya, kasi sobrang visible talaga, nakikita niya. Nakikita So niya. yes, sa kanya ko tinatanong talaga at saka 'pag may mga taong like bibili ng bahay, pinapa-consult sa kanya kung may tao ba, Oo. kung magaan, mabigat. And Oo. yes, nakukuha naman niya na medyo wag kasi itim yung tao at medyo Mm. galit. So Mm. wag nating bilhin, ayaw nilang naiistorbo. Gano'n naman siya, pero hindi siya nanggagamot. Ang useful pala. Yes, yun yung pero may nunal kasi talaga siya sa mata. As in sobrang laki ng nunal niya, sa gilid ng eyeballs niya, talagang nunal talaga siya. Siguro yun yung cause ng Parang minunal rin yata ako, or Buti I hindi ako don't know. hindi, pero hindi. Oo, yes, marami nga nagsasabi niyan yung minunal sa mata. Kahit anong mata or sa gilid or sa eyeball mismo, 'di ba? Minsan or katabing-katabi Sa ng loob mata. talaga Mm. ng mata, yung sa kanya. At until now, as in, kaya minsan tinatanong ko sa mama, yung bang nasa mga pelikula, totoo ba yan? Sabi niya, hindi naman ganyan yung itsura. Or like, Ano daw yes, siya itsura? yung nagsasabi Ano daw na itsura? gano'n. Minsan hindi ko tinatanong kasi ako Oo. talaga takutin ako. Okay, okay. At meron daw tendency na pag minsan like sa isang lugar kayo at nakikita niya, tapos sinabi niya sa'yo, parang parang madadamay ka dun eh. Mm. So lagi ko sinasabi sa kanya, "Mama, pagkasama mo ako at nakakakita ka, please lang wag mo nang sabihin." Kasi wag mo nang Oo. sabihin. Kasi like na-try ko talaga siya. Sobrang, ang galing talaga ng mata niya. So nangyari sa'yo na may sinabi siya ta's nakita mo or naramdaman mo? Lumampas na. Okay, Yung time okay. na yun, Okay. lumampas na. Parang nakalampas na kami dun sa entities na yun, pero ramdam ko siya. Sobrang bigat, parang natatandaan ko, dumaan kami sa parang sa tabing dagat. Inabot kami ng madaling araw that time. Nag-attend kami ng libing. Mm. So, sobrang bigat ng motor. Doon lang sa bahaging yun, sobrang bigat ng motor. As in, 3 kami, tapos ako yung sa dulo, pinakadulo. Tapos hinahawakan niya yung kamay ko.
pero wala siyang sinasabi, pero sobrang bigat ng motor. Mm. Nakayuko lang siya. Hanggang sa dumaan kami sa checkpoint at biglang parang ang gaan. Gumaan. Parang sobra, sobra. Tapos sabi niya sa stepfather, sabi niya, nakita mo yun? Tapos sabi niya, yung alin? Sabi niya, yung babaeng nasa tabi ng dagat. Sabi niya, nakatayo. Sabi niya, nakaputi. Tapos sabi ko, buti hindi mo sinabi. Kasi kung sinabi mo, baka tumakbo pa. Baka naunahan ko yung motor at tumakbo ako bigla. So, ganun ka. Parang minsan naisip ko na ang ganda. Siguro, it's a gift na magkaroon ng ganun. Pero sometimes, minsan curse din siya. Ayun nga, Kasi sabi may nila. mga bagay na hindi mo kayang makita. Maarok. Na Makita. parang hindi mo kayang tanggapin sa sarili mo na ganun yung itsura nila. So, Pag naririnig yun mo nga yung mga, naalala ko na pag naririnig ko yung ibang description ng mga tao, marami kasing, I guess, past guest rin, na nagkukwento sa akin, off the air na, off the air na. Hindi ko naman syempre papakalanan sila, pero yung pag kinukwento nila sa akin yung nakikita nila, napapaisip na lang ako na, ano reaction mo? Kasi may alala ko, meron ako nakausap, past guest to, sabi niya, Direk, nung nasa labas ako ng opisina ko, may nakita akong malaking tao. Sabi ko, paano gano'ng kalaki? Sabi niya, siguro sila laki ng 5-story building. So ko parang, Diyos ko, parang kagaya nun, sabi mo na parang, paano ka magre-react nun? Diba? Hindi man lang, ibang yung size, iba yung itsura. Diba? So, I guess nasa tao. No? Tama ka naman eh. Nasa tao kung ano magiging reaction nila. Buti nanay mo siguro matapang nanay mo para, di ba, baliwala sa nasanay kanya. na din kasi nagsimula siya, dalaga na din siya. Nagsimula siya makakita ng ganun, dalaga na siya. Okay. Nagkaroon siya ng kaibigang duwende. Yun yung first encounter talaga niya hanggang sa lumala siya ng lumala. Until na nakakahawak na siya. Kumbaga natutulak na siya. Parang Talaga? nagkakaroon na sila ng mga physical contact. Oh. Yes, hanggang sa yun nasasaniban siya. Ang sabi kasi niya sa akin, kapag natititigan siya sa mata, or Okay. parang nagtagpo yung mata nila, nawawala siya sa sarili. At yun yung mga bagay na kinatatakot niya. May question ako. Maputi ba nanay mo? Yes. Okay. Sobra. Okay. Yes, Iwan, sorry siya. iwan ko na sa ganun. Iwan ko na sa ganun yung question ko. Pero hindi ko alam, Queen, kung ano yung mga episode na napakinggan mo na. Kasi karamihan ng mga nakakausap ko, pag merong entities, ang interaction nila, wala. Nakikita, nakakausap. Pero yung mga taong, may ilan akong nakausap na nagkakaroon silang physical interaction sa mga let's say elemental or ibang spirits, palagi ko tinatanong yan, maputi ba sila? Kasi feeling ko na may halo na hindi lang tao. Tsaka yung sabi mo, sobrang puti. So ako parang, okay. So, parang nag-agree lang sa theory ko. Pero theory lang yun, Queen, theory lang yun. Wag mo masyadong hindi ko alam kung maputi ka. Kasi baka merong anyway, ayoko na muna mag-jump to conclusion. Okay. Siguro. Baka, ewan ka, hindi ko alam. Baka na-attract lang din yung mga entities na yun. Kasi Sa kauri. Kasi hindi sa kulay, parang dahil sa so parang ang theory ko is may dugong engkanto o dugong elemental. Parang ganon. Kasi hindi ko lang kung napakinggan mo yung episode ni Mang Herbert, parang ganon siya eh. Yung bihira ako makarinig na kwento na may interaction. Kagaya na sabi mo na natutulak siya na ano siya, bihira yun. Sa akin lang yun. Hindi ko pa alam. Parang 3 pa lang naman ang nakausap ko parang ganon. So, tignan natin. Baka Kung ikaw may ganon ka rin, tignan na rin natin. Pero sige. Ayan, since na-open siya, kuya, Ayan. Sige. na may interaction. Yes. Oh. Hindi ko alam kung maniniwala yung mga tao, pero eto legit na nangyari. Maniniwala ba sila kung sasabihin ko na nagkaroon yung nanay ko ng anak sa kapre? Okay. Yun na. Since interaction yung pinag-uusapan natin, marami sigurong magtataka na,
Puwede ba? Puwede Yes, ba oo. yung elemento na magkaroon ng bunga sa tao? Mm. Hindi ko alam. Pero based on experience din naman. Bago tayo pumunta diyan, parang sasagutin ko in a way, hindi ko syempre masasagot with authority ko yan. Pero so syempre again sa mga listeners, nire-research ko yan. Nire-research ko yung tungkol sa elementals, which I think kapre is an elemental. Theory ko yan. I mean, iba, yes, sinasabi lang oo. Pero ako, again, binabasa ko pa. Pero theory ko, again, kapre elemental. And kung babasahin nila, so may libro si Paracelsus, si Sir Jaime Licao ko nag-mention sa akin to. So after niya may-mention to, research ko yun. So si Paracelsus, isa siya sa mga nag-deep dive, masasabi mo nag-deep dive sa mga elemental. And lumalabas sa kanyang pag-aaral, matagal na to si Paracelsus, sa kanyang pag-aaral, ang anyo o ang makeup ng mga elemental, kaya nilang spiritual world lang sila, kaya rin nilang pumunta sa physical world. Kaya nagkakaroon ng interaction. So, nagbe-make sense minsan sa akin, Queen, na pwedeng mangyari yun. Sa akin yun Pero yun lang hindi ko nga ngayon alam, baka gusto mo kwento pagkatapos nitong pagsingit ko, kung ano yung kinalabasan ng anak nung mama mo. Okay. Magkaiba kasi kami ng case ni mama. Yung Okay. sa kanya, talagang physical. Yung sa akin naman, more on parang ako naman yung napasok dun sa Yes. mundo nila. Mm-mm. While siya, yung entities na yun is nasa labas. Oo, yes. Okay. So unahin natin yung Yes. kay mama Sige, para sa mama mo. medyo ma-differentiate natin Yes. kung alin yung alin. Mm-mm. Dati, nakatira sila mama sa medyo masukal na lugar at yung nag-iisang puno doon, which is Nara tree, na sobrang laki na nauna pa sa kanila or maybe sa ninuno nila. Kasi sobrang tanda na ng puno na yun. Si mama nakakakita na that time ng mga entities, pero hindi masyadong parang vivid yung nakikita niya. May mga pahapyaw, at pero yung una talagang naging kaibigan niya is mga kapre. Ay, mga duwende. So yun yung parang nilalaro pa niya dati. Although hindi sila nagkakaintindihan at pero pag binibigyan naman daw niya iniiwanan niya ng mga pagkain, kinakain ng mga maliliit na taong yun. Okay. Pero sa kanya naman, parang normal yung mga itsura nila na may mga iba't ibang kulay. Base sa kanya yun. Mm-mm. Kaya hindi siya natakot. Kasi feeling niya laruan, parang mga laruan siya. So hindi siya natakot. Hanggang sa na-encounter niya na may mga times na same kami na nagigising ng madaling araw na nakababa na yung pajama. Yes, oo. Yes, sinasabi siguro parang nagkakaroon ng wet dreams. May mga times na parang may kasama ka natutulog kahit wala naman. Hanggang sa nabuntis siya. Pero this time talaga wala siya. Kasi sobrang, since nandito kami sa relihiyon na sobrang stricto. Pwede matanong ano yung relihiyon nyo ngayon? Islam. Islam. Okay. Mm-mm. Yes, hatid sundo siya ng lolo ko. So noong time na yon na parang nararamdaman niya na nagkakaroon siya ng morning sickness at pinacheck siya, tinanong siya talaga kung sino yung tatay as in talaga yung tatay. Kasi kailangan siya pakasalan. Lumalaki tiyan niya? Yes, lumalaki siya. Mm-mm. At sinabi talaga niyang wala. At doon na niya kwinento yung about sa mga nararanasan niya. Na yung lalaking nandun nga sa puno na yon. Una hindi niya nakikita, pero alam niya na maitim yun. Para siyang anino lang na malaking tao. Yun na yung time na wala silang magawa Kasi wala talaga. Kahit anong pilit nila kay mama, wala talaga silang mahita. Kumbaga, wala Yes. talaga. Umiyak na si mama na wala siyang lalaking nakakasama. Kasi yun nga, halos hatid sundo siya. Takot din siya sa mga tao kasi nga sobrang stricto nung kinalakihan niyang
relihiyon. So, teenager pa siya nito, tama ba? Yes. Mm, mm. Nag-aaral pa siya that time. Yes. Oo. And then, that's the time na wala na silang magawa kundi panindigan yung batang nandun. So may Na lumabas na bata? hindi siya lumabas. Okay. Kasi pagkakaalala ni Mama, 5 or 6 months yung bata. Mm. As in sa loob ng tiyan niya. Hanggang sa inaasahan nilang palaki ng palaki yung tiyan. Yung kanya, paliit ng paliit. Okay. Tapos nagulat sila na, nakunan ka ba? Dinugo ka ba? Sabi niya, hindi naman. Sabi niya, pero wala na akong maramdaman. Mm-mm. Wala akong maramdaman na gumagalaw or may heartbeat man lang. Tapos tinakbo siya sa ospital. At talagang in-ultrasound siya at wala talagang makita. Okay. Wala talaga, As in, wala. wala. Oo. Yes, wala. Nag-vanish lang siya. Tapos tinatanong siya ng mga doktor, huwag ka matakot, nakunan ka ba? Or dinugo ka ba? Talagang wala. As in, wala talaga. Yun na yung mga time na parang tinanggap na nila na talagang hindi tao yung batang yun. Kasi every morning na nagigising si Mama, may mga yung pinag-ihian ng baby sa kama. May natitirang gano'n. Oo, And then may oo. footprints na maliliit na naglalakad pababa Oo. ng kama. So hindi ko alam kung tumatabi. Siguro tumatabi siya. Oo. At umiihi siya doon. Tapos inaamoy niya, amoy panghi talaga siya. Tapos Oo. may mga footprints na maliliit. So parang yung kay Mama, syempre, anak pa rin naman niya. Iniiyakan niya. Oo. Iniiyakan niya at parang sinasabi niya na kung totoo man na kinuha mo siya, alagaan mo na lang, Oo. sabi niya. Hindi niya nakikita yung spirit, yung parang spirit ng anak niya. Hindi Oo. niya nakikita. Oo. Mm-mm. Pero ang nakikita yung kapatid niya. Laging may nakikita yung kapatid niya dun sa puno na yun na tumatakbo. Kung ano yung age niya, like 3 years ago, ganun pa rin siya. Oo, oo. Ganun pa rin siya, tumatakbo lang siya, tapos bigla lang nawawala. Tapos yung mga pagkain sa lamesa, nawawala. Like yung mga matatamis, nawawala. So naiintindihan na nila na talagang yung batang yun siguro, ang tawag kasi sa amin parang suko. Parang, kumbaga, inangkin. Yes, Inangkin ng tatay. Oo. Hanggang sa binili ng isang private sector yung lupa na yun at wala silang choice kundi umalis. Doon napanaginipan ni Mama yung lalaking yun. At sinabi niya na huwag mag-alala sa bata kasi kumbaga paano ba? Paano sasabihin? Iba kasi yung words na ginagamit. Ay, Pero, okay lang. kumbaga, Okay lang. Sabihin as mo soon na as lang yung... possible, parang makikita mo rin siya. So, yun na yung katapusan. Pero until now, parang nangungulila pa rin si Mama doon. Siyempre, Oo. naramdaman niya yun. Hindi niya na nakita pagkatapos nun. Hindi na, kasi umalis na sila sa lugar na yun. At ang pagkakaalam niya, dati binibisita pa daw niya yung puno. Hanggang puno? sa isang araw, pumunta sila doon at putol na. Pinutol Putol na siya na. kasi pinatayuan siya ng building. So hindi niya alam kung ano nangyari. Kung, di ba, hindi natin alam. Baka katulad din ba sa atin na nagmamigrate din ba sila sa ibang puno or umalis na ba sila or hindi. Wala siyang alam. Na-open lang din sa akin ito nung time na sa akin na din nangyari. And tulad nga nung sabi ko, yung kay Mama is nandito sa mundo Physical, niya. Parang nandito sa atin niya is physical. Yung sa akin naman, sa panaginip siya na nangyari. Na akala ko, syempre, normal lang rin naman sa atin na managinip. Pag, di ba, pag sobrang pagod tayo. Anong edad mo nito? Sorry singit ko lang. Anong edad mo nung nangyari to sa'yo? Nagsimula? 18. Okay. Mga 17, 18. So, ganun din, lumaki ako sa poder ng lola ko, which is 3 lang kami na nasa loob. Tig-isa kaming kwarto. At nung time na yun, nakakasense ako na parang sa kama. So, pag natutulog ako na nakatagilid, parang pag yung feeling na pag may umupo or may humiga sa tabi mo, so parang umuumpok yung papunta dun. Parang nahuhulog ka. So yung ako, parang siguro sa sobrang takot ko. Kasi bumibigat, parang bumibigat yung kama, so namumove ka oo.
napapunta sa kanya, Mm. napapaharap ako. So ginagawa ko, nagtatalab ako ng kumot hanggang sa makatulog ako. Mm. And yes, may mga times na gumigising ako na nasa baba na yung Yes, oo. pajama Garments, ko. oo, oo, oo. Yes, nakataas na yung damit ko. And may mga dreams ako na as in lalaki siya. Mm. At talagang dinala niya ako doon sa isang puno. Pagpasok namin doon sa puno na yon, kwarto siya. May kama, may upuan, pero puro kahoy siya. Walang bintana, walang pintuan. Parang normal na kwan lang siya. Paano Pag pumasok sa puno? Sorry. Parang parang tumagos lang kayo sa puno, gano'n? parang Okey. gano'n. Dinala niya ako, pero gwapo siya, gwapo. Okey. Nung time na yun gwapo siya. Aba, siyempre. Oo, siyempre baka imagine, baka sabi ko Mm. baka nag-i-imagine lang ako ng mga bagay-bagay. Yes, oo. Pero paulit-ulit siya. Pero hindi naman siya yung parang gabi-gabi. Hindi Mm. gano'n. Siguro mga once a week, twice a week. Pero Okey. siya, same guy pa rin, same place. Hanggang sa parang nagkanobyo ko. Okey. At hindi pa rin tumigil na gano'n pa rin, may mga instances pa rin na nakataas pa rin yung damit ko. Pero sa akin parang wala talaga. As in wala akong idea that time sa mga gano'n. At every time na, ito yung most romantic na nangyayari is every time na nag-aaway kami nung boyfriend ko, lagi ko siyang napapanaginipan at hindi siya nag-miss. As in, hindi siya, kumbaga nag-skip ng time na magbigay ng bulaklak. Yung bulaklak ng Nara, yung kulay Okey. pink na may yellow. As in, sobrang fresh niya. Lagi niyang nilalagay yun sa unan ko. Sa panaginip 'yon? Hindi, aktual. Aktuwal? Paggising ko. Meron ka makikita? Yes, at yung nakakataka doon is malayo sa amin yung mga Nara. Oo, para mahangin, 'di ba? Para mahangin, talagang makikita mo siya. Oo. Pag nagliligpit ako ng nakikita ko na. Tapos may mga times na natutuwa ako kasi alam ko galing sa kanya yun. Kasi nakikita ko siya sa panaginip ko eh. At nung time na iniipon ko siya, tinatago ko. Tapos pag kinukwento ko sa kanila, baka sinasabi nila baka nadala mo lang. Baka, di ba, habang naglalakad ka or nasa motor ka, baka nasabit lang. Yes, oo. So parang sinasabi ko, baka nag-overtake lang ako. Pero every time na magkaaway kami ng nobyo ko that time, talagang nandyan siya. Oo. At nagbibigay ng bulaklak na yan. Hindi siya bulok talaga at hindi never siya nagbigay ng bulok. Talagang fresh na Nara flowers talaga Yes, yung oo. binibigay niya. Until the time na ikasal ako. Sa same nobyo o ibang lalaki na? Yes, Okay. yun pa rin. Yun Oo. pa rin. At nung time na ikasal ako, at hindi naniniwala kasi yung nobyo ko dati na sinasabi ko sa kanya na hindi meron talaga ako nararamdaman. Sabi niya, wala, baka nag-hallucinate ka lang. Sabi niya, kumbaga walang ganun. Kumbaga nasa modern world na tayo, maniniwala ka pa bang may ganun? Sabi niya, wala nang ganun. So syempre parang pinapaniwala ko din yung sarili ko. Ang hirap din naman kasi i-convince yung isang taong wala rin namang Yes, interest, oo. diba, na maniwala sa iyo. Hanggang sa napanaginipan ko, yung una kong panaginip is dinala ako ng taong yon sa isang lugar. Sasabihin ko mukha siyang mosque. Mosque, oo. Yes, para siyang mosque pero may hagdan siya pababa. Puti lang yung nakikita ko, even yung hagdan niya na napakalaki, pababa siya. So, tinatandaan ko kung saan niya ako dinadala. Kasi dati, yung dinadala niya lang ako dun sa puno na Sa yun. puno lang, yes. Which is square lang talaga. Wala akong ibang makita bukod sa mesa, upuan at kama. Tapos nung time na yun, bumaba ako kasabay niya. At habang pababa kami, dun sa parang underground siya, may malaking garden. Okay. Sobrang laki ng garden na yun. Sobrang ganda. Parang meron siyang fountain na malaki lang sa gitna. Yun lang yung natatandaan ko, yung fountain na yun. Tapos, biglang may tumakbong mga bata sa akin. Natatandaan ko, siguro nasa age mga 3 to 4 years old sila. 3, 4, 5.
Ganun Mm. yung mga age nila. Iba-ibang kulay sila. As Paano in, paanong kulay? Sige, ano yung mga kulay? like brown, black, Yung balat walang, nila? Yung oo, balat wala nila? silang, yung normal na kayumanggi pero sobrang puti niya. Like yung mga artista siguro ganun siya. Hmm. Ganun yung mga pilikmata nila, like brown, may green, ganun yung kulay nila. Mm. Hindi ko sila ma-define as duwende kasi kasize sila ng mga 3 to 4, 5 years old na mga Okay. bata. Yes, yes. Normal yung mga pananamit nila. Tapos nung nakita nila ako, as in naglapitan silang lahat sa akin, siguro nasa 7 or 8 na bata sila. Yes, oo. Naniyakap ako. Na habang yung niyakap nila ako, sinabi niya sa akin na mga anak daw namin yun. Mm. So, ang time na yun, syempre panaginip. At ito yung nakakatuwa sa akin, until now, nadala ko siya, kaya kong kontrolin yung panaginip ko. Mm. Like, kung gusto kong tumakbo, gusto kong kumaliwa, Yes, gusto kong yes, kumanan. oo. At pag natutulog ako at nagigising, kung gusto kong i-continue yung panaginip ko, Matutuloy mo. nako-continue ko siya. Yes, Yes. oo. Nung time na yun, nakipaglaro lang ako ng ilang oras sa kanila, ng habulan. At hanggang sa meron 2 lalaki na sumundo sa akin at sinabing, hindi ako pwede doon. Kailangan kong bumalik. Ano itsura nila? Kakapa-itsura nila yung nagdala sa'yo? Yung Or 2. mukhang tao rin Nakaputi lang? lang. Tao lang din sila na nakaputi lang sila. At sinabing, kailangan ko bumalik kasi hindi ako pwede doon magstay. Tapos tinatanong ko, habang hinila ako ng mga lalaking yun, tinatanong ko yung lalaki, yung isang lalaki doon, na kailan ako babalik. Gusto ko magstay dito. Tapos ngumiti lang siya at sinabing, makakabalik pa rin naman ako. Time na, parang ang saya lang. Yung ayoko maniwala, yung utak ko talagang nire-reject niya na Yes. panaginip lang yun, huwag ka maniwala, katankisip lang yun. Pero yung puso ko, ramdam ko na hindi sila ibang tao. Hindi sila ibang tao. So, noong time na yun, parang hindi ko pa rin siya inopen. Hindi ko pa rin, since wala naman naniniwala at ayokong Yes. pagtawanan. Oo. Hindi naman lahat pwede mong papaniwalain na Yes. totoo yun. Oo, Baka sabihin, baliw din ako. Kumbaga, nagpapaniwala ako sa panaginip. Hanggang sa nag-away kami nung ex ko, nung ex-husband ko na kasi siya. So, Okay. yung asawa ko. Nag-away kami kasi sinasabi ko sa kanya na ganun pa rin. Binibisita pa rin ako ng lalaki. At siya, that time, nagsisisigaw na siya. Kasi nung nagpakasal kami, masyado pa kami bata. Nagpakasal kami, 19 ako. Hindi kami magkaisang bahay. Talagang magkalayo kami kasi that time nag-aaral pa kami. Kinasal lang talaga kami para, alam mo naman sa Muslim, Yes, oo. pwede kang ipapakasal or pwede kang Yes. pakasalan ng lalaki kung gusto niya. Yes, oo. So yung that time, parang binakuran lang niya ako pero hindi kami magkaisang bahay. Isang bahay, oo. Magkaiba kami. Pumupunta siya dito. Tapos nagwawala na siya. As in, nagagalit na siya. Sabi niya, so naniwala na siya. Kasi kinuwento ko sa kanya yung mga bata na nagkaanak ako doon. So parang nagalit na siya. At ano-ano na sinasabi niya doon sa entities na yon. Sabi niya, kung matapang ka, ako yung harapin mo. Hindi yung nakikisalo ka sa mga hindi mo naman kauri. Sabi niya gano'n. At doon na siya naniniwala kasi nung mismong gabi na yun na umuwi siya at doon siya sa kwarto niya natulog. Bigla siyang tumawag sa akin ng madaling araw. At ang sabi niya, pinuntahan ako nung lalaking yun. Kasi nasa pangalawang palapag yung kwarto niya. At habang natutulog siya, inuuga yung kanya. As in, sobrang uga nung kwarto niya. Na halos hindi siya makatayo. Nahulog yung mga gamit at parang lindol talaga. As in, lumilindol. Na tapos parang may sumisigaw sa labas na pinapalabas siya. Pinapalabas. Inuuga siya. Tapos Okay. natakot siya. Hanggang sa, kumbaga, nagsisigaw siya sa loob ng kwarto na sobrang takot niya. Tumakbo yung nanay niya sa second floor. At nagulat yung nanay niya kasi sobrang gulo ng kwarto. Tapos sinabi niya, lumindol. Sabi niya, lumilindol. Na para siya nababaliw. Sabi naman niya, hindi lumilindol. Sabi niya, walang lindol. Sabi niya, hindi may lindol. At tumawag siya sa akin. At yun nga, doon na siya naniwala na totoo Meron. yung
Oo, yung taong yun. Sabi niya. At sabi niya, buti hindi daw nagpakita sa kanya. Nasa labas lang na inuuga yung kwarto Yung niya at kwarto niya. pinapalabas siya. Oo. Doon na siya naniwala sa akin na totoo yung mga sinasabi ko. Anong ginawa niyo after nun? Wala. Wala. Hindi, takot na siya. Oo. Natawa, hinayaan niya ako. Hinayaan ka Naman niya? nanginip ng ganun. Okay. Oo, ayos. Oo. Very good. Ayaw na niya makialam. So Ganun. nakakabalik ka? Sa mga sumunod na panaginip mo, nakakabalik ka dun sa parang mosque na may hagdanan? Siguro mga 6 years after that. At ito na yung huli. Ito na yung same thing, sinundo ako ng lalaking yon. At doon pa rin sa lugar na yon. Same place, bumaba kami. At alam mo yung, hindi na siya yung unang babako na natatakot ako kung ano makikita ko. Yung babako na excited ako kasi Excited ka. alam ko may makikita ako at makikita ko sila. At nung pagbaba ko, nakita ko yung mga batang yon, malalaki na sila. Halos kasing laki ko na sila, naniyakap pa rin nila ako, katulad ng dati. At yun na yung time na naglaro pa rin kami. Naglaro kami, nagtawanan. And same thing, sinundo pa rin ako ng dalawang taong yun na sumundo sa akin. Pinapaalis ka pa rin? Oo. Pinapabalik pa rin ako. Hindi na ako nagtanong kasi feeling ko makakabalik ako. Pero ang sabi sa akin ng lalaki, yun na yung huli na makikita ko. Sabi niya? Bakit Yun daw na yung nagsabi siya huli. kung bakit? Hindi ko alam kung, hindi ko natanong eh. Basta umiyak ako ng umiyak. To the point na yung mga bata umiiyak din, hinahawakan ako at ayaw akong paalisin. Ako din. Kasi alam kong hindi ko na sila makikita. At until now, ang sakit. Ang sakit na gusto ko pa rin, parang meron sa puso ko na kulang. Na alam kong hindi ko sila makikita. So, sabi ko nga, nagre-reject yung utak ko at pinapaniwala ko yung sarili ko na hindi siya totoo. Pero yung puso ko, alam niya na totoo yun. Na totoong nag-i-exist yung mga batang yun. Yun naman sabi niya, hindi niya pababayaan. At yun na yung huli na paggising ko, talagang humahagulgol ako. Sobrang hagulgol ko to the point na nagising yung lola ko at sinabi ko sa kanya, pinakita ko yung nabubulok na mga bulaklak. At inopen ko na sa kanya. At doon niya na inopen yung tungkol sa nanay ko. Doon mo lang nalaman? Same thing yung nangyari sa inyo. Pero yung sa mama ko kasi, dito sa atin. Yung sa akin. Oo, sa iba. Tapos kinonsulta niya doon sa kasama niya. At ang pagkakaalam ko is 3 araw akong pinaliguan. Okay. That time. Kasi kung ikatlo daw na babalik ako, hindi na ako makakabalik dito sa atin. Kaya ayaw ka nang pabalikin talaga. Oo. Ayaw na. Kumbaga, iniisip din siguro nila na kung makabalik ako dun sa kanila, hindi na ako makakabalik. At yun din yung sinabi ng manggagamot. Kaya daw siguro sinabi yun na hindi na ako makakabalik. Huling kasi punta mo na yun. ayaw din naman din siguro nila na, yun nga, iwan ko yung buhay ko dito. Yes. So pinaliguan ako nung 3 araw kong paulit-ulit na pinaliguan para daw matanggal yung amoy ko sa kanila. Kumbaga hindi na ako masundan, hindi na ako mabisita at Pero yung time na yon, alam ko na hindi gano'n yung itsura niya kasi nakita ko yung actual na itsura niya. Talagang hindi siya gwapo. Okay. Kasi nung time na yun, kinasal pagkatapos kong ikasal, nag-away kami that time at dun ko nakita, yung entities na yun. So baka gusto mo, pwede mo i-describe kung ano yung... Kasi yung pagkakaaway namin is parang nasa bahay. Nasa bahay ako nakahoy din. Pero that time may bintana na siya. Wala siyang pintuan pero bintana na parang yung parang bintana na jealousy pero kahoy. Okay. Kahoy pa rin yung gamit. At that time umiiyak ako at gusto kong lumabas. Tapos nung naghahanap ako ng malalabasan, binuksan ko yung bintana at dun ko siya nakita. May itim siya na lalaki. As in, sobrang itim na to the point na pag nasa dilim, wala ka makita. Okay.
Yung mga nakikita natin sa sobrang siguro mga nasa 6 feet na tao siya. Sobrang Okay. laki niya. Mm. Kasi nung time na ito yung nakakatawa kasi nung time na sinasabi ko sa kanya na pauwi na ako, nakikita ko yung mata niya sobrang namumula at Mm. sobrang galit na galit. At Mm. sinasabi niya na hindi niya na ako pauuwiin at nagmakaawa ako sa kanya. Sabi ko pauwiin niya ako kasi ayoko doon, ayoko sa Mm. lugar na yun. Oo. Kasi takot na takot ako sa itsura niya Mm. that time. And until then na pinasok niya yung kamay niya dun sa bintana at hinawakan niya ako sa dibdib. As in yung dalawang buong dibdib ko, isang kamay lang niya. Mm. Mm. So ganun siya kalaki. Yes, At oo. hinihila niya yung damit ko. At Mm. sinabi niya na hindi ka makakabalik, akin ka lang. At umiyak ako nang umiyak at nang makaawa. Yung sabi ko nga nakokontrol ko yung panaginip ko. Panaginip mo, oo. So parang yung sa panaginip ko, parang inuto ko siya. At sinabi na kung mahal mo ko, pababalikin mo ko. Tapos parang naawa siya sa akin kasi umiiyak ako at pinabalik niya ako. Pero nagpakita, yun yung totoong itsura niya. So nangyari, wait, kumbaga sa timeline, nangyari ang away na yan bago ka ikasal? Kinasal na ako. Kinasal ka na? Pagkatapos kong ikasal, Okay. siguro nagalit siya Oo, nung oo. time Oo. na kinasal na ako. Mm. At doon ko nakita yung nakakatakot. Hindi siya basta-basta describe na sinasabi natin na yung siguro yung description is nakakatakot lang. Mm. Yun lang yung word na nakakatakot. Hindi mabuhok kasi minsan yung description sa ganyan, again, ang hirap mag-assume kung anong entity siya. Hindi ko alam kung nasabi niya sa'yo, pero parang minsan description sa kapre is ganun rin. Ganyan. Hindi ko siya makita kasi talagang madilim. Madilim Sabi ko lang, nga sa oo. sobrang itim niya, madilim. Pero yung kamay niya talaga sobrang laki na Laki. sobrang haba ng kuko niya. Wala akong makita kasi noong time na hinihila niya yung damit ko, palapit sa kanya talagang nagpupumiglas ako. Pero nakita ko talaga yung mata niya. Sobrang laki niyang tao. At hindi siya, meron siyang resemblance sa mga nakikita natin sa mga pelikula. Gaya ng? Like, yung mga buhok nila na mahaba. Yes, may pangil sila. Pero yung tipong hindi ko nakita yung kung mabuhok ba siya. Kasi masyadong madilim sa Masyadong labas. madilim. Ang nakita ko lang talaga yung kamay niya. Ay yes, mabuhok yung kamay niya na mahaba. Yung mga kuko. Hinihila niya ako palapit sa kanya. Pero nung palapit ako sa kanya, yung mata lang niya, yung tinitigan ko. Tinitingnan At mo, oo. yes, yung mata niya na parang mata ng pusa na namumula sa sobrang galit. At nang makaawa ako. At pinalaya naman niya ako. Pero nung pangalawang balik ko, gwapo na naman siya. So, hindi ko alam kung ano nangyayari. Pero alam kong siya yun. Na kasi, yun nga, nararamdaman kong siya yun. So yun, yun yung nakakato. At doon ko nalaman yung kwento ng nanay ko. Nasabi niya, pareho kayo. Pero yung kanya, talagang pinagbuntis niya. At nung tinanong ko yung manggagamot, yung sinabi ko, kasi gusto ko talaga makita yung mga batang yun, ang sakit. Sabi ko, ang sakit sa puso. Na hindi ko sila makikita ulit. Sabi niya, wala na. Sabi niya, siguro kung makikita mo, pagpatay ka na. Pagpatay ka na, baka sakali makita mo sila. Pwedeng sila yung sumundo or makita mo sila bago ka tumawid. Pero sa ngayon sabi niya, hindi na. Kasi ang pangatlong beses na tatapak ka doon, hindi ka na makakabalik. Yes. So sabi niya, mabuti daw yung entities na yon. Kumbaga, hindi siya selfish na hindi niya ako pinilit na magstay. Mas Yes. inisip niya na pakawalan pa rin naman ako. Sa buhay na to, parang hindi pa tapos yung buhay mong to. Parang ganun. Yes, until now, pag namamasyal ako or nakakadaan ako sa mga nara, naaalala ko siya at sinasabi ko na, magparamdam ka, pero hindi na siya. Wala na. akong- Pagkatapos nun, kasi yung pinaliguan ka nga, no? Hindi ka na parang, kumbaga, Hindi na. hindi ka na niya makita. Parang ganun. Hindi na kasi parang yung meron silang ilalagay na kumbaga hindi siya makalapit kasi sobrang sakit daw ng amoy ko. Na hindi na niya masundan kung nasan ako kasi masakit daw sa ilong yung amoy na yun. Na parang binabasa nila sa tubig. So hindi na until now. Pero hinahanap ko pa rin sila. And sana. Yung lola mo hindi na nasabi kung nakikita niyang may lumalapit pa rin sa'yo or wala siya nasabi tungkol doon. Pagkatapos mo mag-amin. Hindi pinakuan naman nila ako kasi kumbaga pinapili nila ako.
Kung papaliguan ka Ah, namin, hindi okay, mo na okay. talaga sila makikita. Oo, oo. Kumbaga, kasi kumbaga bakod yun, babakuran ka to Yes, the yes, point oo. na hindi na sila, masakit sa ilong nila Mm, yung amoy mo, na gustuhin man nilang sundan ka, hindi ka na masusundan kasi nga hindi ka nila maaamoy. yes. Parang dun sa, basta pinaliguan lang ako. At since syempre dalaga pa naman ako that time, wala akong anak, naisip ko din na kumbaga ayoko din naman na matapos Mm, sa gano'n yung buhay ko. mm. Totoo. Na so nung nag-decide ako, sige na lang, parang okey na lang. At least, pinakita niya. Oo. Pero totoo, sabi niya totoo. Totoong yung mga nakita mo, sabi niya totoo, hindi siya panaginip. Kasi binigay ko sa kanya yung mga bulaklak, eh. Mm. At yung bulaklak na yun sinunog niya kasi parang magiging Yun ang tulay pa tali niyo, siya. yun ang tulay niya, eh, 'no? Oo, Yes, kaya yes, oo. sabi niya kaya ka nababalikan niya kasi Mm, tinago mo oo. yung mga binigay niya. So siyempre sa'kin remembrance Oo. naman. So kasabay nun, kasi dito kasi mahirap nang humanap ng Nara flowers na gano'n Totoo, kaganda. totoo. Sobrang ganda, as in sobrang ganda ng bulaklak na yun. Mm. Yung kulay niya sobrang sobrang buhay na buhay, sobrang ganda. So tinago ko siya, pero sinunog siya. Sinunog nga. Meron kasing mga kwento na siguro mga tatlo pala nakausap ko na ganito, tatlo, apat, na sa panaginip nila or yes, usually sa panaginip actually, ngayon ko naisip. Sinasabihan sila nung parang meron silang boyfriend or asawa sa kabilang mundo. Na hindi tao. Tapos sinasabi sa kanila, mas pinili mo to ngayon eh. Mas pinili mo yung buhay na to. So parang hindi tayo pwede magkasama ngayon. Pero di ko alam kung nagpa-past life reading ka or kung naniniwala ka doon. Baka posible na, ako, teorya ko lang to, Queen. Posible na baka in one of your past lives, baka asawa mo yun. Or boyfriend mo yun. Pwedeng gano'n naman yung situation eh, di ba? So, yun. Hindi ko alam kung papasok mo yun sa maiisip mo na posibleng gano'n. Kasi yun nga, tatlo, apat na nagkwento sa akin na talagang sinabihan sila nung, usually babae yung nakausap ko na may ganong situation, na sinabihan sila nung lalaki na pinili mo tong buhay na to ngayon eh, na hindi tayo magkasama eh. So, hindi tayo pwede magsama. Pero, binibisita pa rin sila. May iba nililigawan pa rin sila. Pero yun nga, sila na nagsabi na, wag na. Ito yung pinili ko, di ba? Ganon. So sa'yo, syempre, may ibang case pa rin. Pero yun nga, baka hindi ko alam kung gusto mo isipin na ganon. Hindi naman din siya nag-offer. Siguro hindi siya nagtanong. Oo, Or oo. hindi siya nagtanong kung sino, kung gusto mo bang sumama dito or magstay or Walang offer na ganon. wala siya, wala. Kasi nung una lang sabi niya makakabalik ako. Tapos nung pangalawa, ang sabi lang niya, hindi na ako makakabalik. Yun na yung huli. Pero sabi niya, aalagaan niya yung mga bata. Huwag daw ako mag-alala. So, hindi naman din siya. Pero ako yung nag-insist na magstay doon. Yes, oo. Kasi ayoko iwan yung mga bata. Oo. Pero humahagulgol ako that time. Pero siya talaga nag-insist na umalis ako doon. Maintindihan. I mean, ako personally, intindihan ko naman kung gano'n yung situation nga. Na, yung parang alam mong, sa puso mo, alam mo, anak mo yun, di ba? Yes. Kasi nagkaanak ako ngayon, may isa na akong baby ngayon, at same thing yung pakiramdam ko. Sabi ko nga hanggang ngayon nire-reject ko. Nire-reject ng utak ko na wag maniwala, panaginip lang yun. Pero napakagandang panaginip naman nun. Na napaka may mga panaginip din tayo na naiiyak tayo, may mga panaginip tayo na natatakot tayo. Pero yung panaginip na parang realidad, yung mga panaginip na may something kang naiiwan dun sa mga batang yun. Kahit i-reject pa yan ng utak mo ng ilang milyong beses, pero alam ng puso mo na hindi. Totoo yan. So tinanggap ko na lang din na nandyan sila. Malungkot lang, di ba? Pag-isipin mo. Sobra. Pero Kasi hindi ko na ata sila makikita. sa buhay na to, di ba? Yun na lang isipin mo. Maiksi lang naman ang buhay ng tao. kumpara sa elemental, di ba? Yun nga, yan yung realization ko rin. Kasi yung episode kay Tita Francesca, yung sa Nakatagong Kayamanan, nasabi ko sa isang guest, sabi ko, grabe naman yan, may elementals
nakabantay lang sila sa treasure o nakabantay lang sila sa portal. Grabe, buong buhay nila nakabantay sila. Sabi sa akin ng isa, hindi mo nare-realize, iba yung concept of time o iba yung lifespan ng elemental. Hindi, kumbaga, yung pagbantay nila ng 100 taon siguro sa atin, parang 1 month or 3 months or 1 month or 2 month work lang yun sa kanila. Kasi iba nga yung lifespan nila, di ba? So, if you think about it that way, parang, oo, itong in-experience mo ngayon, baka decision mo na gagawin to ngayon, pero, I mean, to give you hope, in a way, kung dun sa nararamdaman mo, di ba? Ilang taon lang naman yan. Sabihin mong umabot ka ng 90, di ba? Konti na lang. Sorry, joke lang yun, pero, di ba? Hindi, meron din isang kwan na ang laging tinitignan ako ng tao na maikli lang daw yung buhay ko. Talaga? Kasi Pag may nagbabasa sa'yo? yes, hindi ko alam kasi ang nakakita lang sa akin si Sari Manok. Iba yung mata ko. Sabi niya yung mata mo, parang sobrang ikli lang ng buhay mo. Grabe naman to. Sorry, Manok. Hindi siya. I mean, siya lang yung nakakita sa akin dito sa grupo na yun. Pero lahat ng mga nakakita sa akin, yun yung sabi. Ang ikli lang ng buhay mo. So sabi ko, okay, kaya gusto ko lang, ako mas masayahin ako eh. May mga times na kahit ang laki na ng problema, tinatawa ko. Oo. Pero may tanong ako kasi eto, nangyari din sa akin, panaginip. Hanggang ngayon, wala pa rin akong sagot. O sige. At wala akong, eto. Hindi ko lang kung masasagot ko, pero sige lang. Baka diba, baka alam nila or may baka alam ng idea iba. sila kung anong ibig sabihin. Meron ako isang panaginip na hindi naman sa atin normal na managinip tayo tapos minsan hindi natin maalala. Parang Yes, oo. nanaginip ako pero hindi ko maalala. Or may mga nakikilala tayong tao na ba't parang kilala ko siya? Ba't parang ang tagal ko siyang hinanap pero hindi ko siya kilala? Di ba? Parang siguro yung memories natin ata yun. Yung sabi nila past memories natin na nagbabalik. Pero yung akin, meron akong isang panaginip na naglalakad ako sa isang lugar na wala akong makita. As in, puro itim lang siya hanggang sa may makita akong babae na nakatalikod. Okay. Yung damit ng babaeng yun, parang yung sinauna ng mga Pilipino na nakasaya siya at yung buhok niya hanggang puwetan. So since wala akong makita na bagay or sobrang dilim lang, parang siyang blackout lang, hinahabol ko yung babae yun. Yung babae yun, nagliliwanag siya. So siya lang yung hinahabol ko. At kahit anong habol ko sa kanya, naglalakad lang siya, pero ako tumatakbo, hindi ko siya malapitan. Hindi mo abutan. Hanggang sa pagod na ako, tinatawag ko siya. Humingi ako ng tulong. Hanggang sa tumigil siya. At nung siguro ilang metro na lang, yung layo niya sa akin, unti-unti siyang humarap. At nung humarap siya, ako siya. Okay. Yung as in yung mukha ko talaga yung nakita ko. At natakot ako na gusto ko siyang lapitan pero sinabi niya sa akin, huwag kang lumapit. So, is it possible na nagkakaroon tayo ng reincarnation? Parang, di ba, yun ba ako dati? Kasi siguro napaka-rare lang na makita mo yung sarili mo sa panaginip. Hindi ko masabi. Pero, ako iba yung naisip ko. Bad omen daw siya. May mga natanungan ako, bad omen daw siya. Depende. Kung iisipin mo bad omen siya. Parang ganun. Pero yung, sa pagkaintindi ko, ito yung theory ko Theory ko lang to. Hindi ko alam, hindi rin ako expert sa past lives. So, hindi ko rin masasagot sa tanong mo yun. Pero sa basa ko, kasi ito parang medyo deeper concept ito. Yung concept ng higher self is, kumbaga meron kang mas mataas na sarili. Malabo ba yun? Na mas alam mo yung mga nangyayari. And pumili ka ng mga buhay na lalaruin. Kumbaga parang laro. Gusto kong maging nanay sa Mindanao. Gusto ko maging doktor sa Cebu. Parang ganon. O gusto ko umabot na maging lola sa may Italy or something. So yung main player na yon, kumbaga higher self nga, ikaw rin naman yun. Hinihiwalay mo na sarili mo pagbaba. Weird concept siya, pero I mean, maraming nasa spiritual world na
pinaniniwalaan itong parang ganito. So ako parang yun yung theory ko dyan sa nangyari sa'yo na parang posible, ikaw yun. Dati, di ko alam. Pero sa akin mas yun ang naisip ko lang na possibility na kaya hindi mo mahabol kasi yun nga, ikaw yung parang higher self mo yun eh. Parang mas original na ikaw yun eh. Tapos itong ngayon is part of something you wanted to do sa buhay na to. O sa oras na to. Parang ganun. Ako lang yan. So if may listeners dyan or meron dito sa group na may ibang theory, i-chime in nyo sa chat tapos pwede natin pag-usapan yun. Pero yun, ako yun yung ano. Pero itanong na rin natin yun sa mga nakikinig sa episode na to. Kung sa tingin nila, ano kaya yun? Yung nakita mo yung sarili mo na mahaba buhok, no? Parang matanda, no? Hindi kaya alam mo, bigla ko naisip. Mansa na unang tao, parang mga ganun siya. Like mga Pilipino na buhay sa panahon ng Kastila. Ganoon. Okay. Yun yung mga damit niya. Hindi kaya, may nagsabi na ba sa'yo na kamukha mo yung lola mo sa father side? Wala naman akong kamukha. Kasi, Wala naman. Kasi sabi mo, yung pagka-describe mo sa lola mo sa father side, ganoon. Pero, yung nakita mong picture, sabi mo, di ba? Pero, Ay, hindi naman siya ganun. Hindi. Pero matanda na siya noon. Paano kung nung kabataan niya? Nagalit. Parang nagalit ka naman yun. Nagalit ka naman. Natakot ako bigla. Huwag ka matakot. Okay lang yun. Teorya lang naman. Baka kabataan niya. Hindi ko alam. Hingi kang pick. Hindi kasi kagaya nun. Kung sinauna na pa, hindi ko alam kung buhay na siya noong 1910 o 1920. Ganun rin naman. Pero hindi ko alam. Magandang tanong yan actually. Kung ano man yun. Question ako, Queen. Hanggang ngayon madalas ka pa rin makapanaginip na nakokontrol mo. Yes. Anong napupuntahan mo? Yung mga same na lugar. Yun yung minsan may mga tanong ako, bakit yung mga lugar na yun, binabalik-balikan ko. At paulit-ulit yung panaginip ko. Pero kumbaga na-explore ko siya kasi parang naisip ko, galing ako dito ng isang araw. So dito ako sa kabila. Pero same lugar lang siya. May mga instance na nakakatanong ako sa mga taong Nandoon. nakikita ko. Yes, nasan ako. Ano tinatanong mo? Oo, yun. Ano yung mga Yung sagot? mga nasan ako, mga ganun, sino ka? Kung gusto kong ikat yung panaginip ko, nakakat ko. Kumbaga ayoko dito sa lugar na to. So, parang napuputol ko siya. Yung pinakamagandang instance kasi na nangyari sa akin, yung panaginip na nakagising ako, parang may gumising sa akin. Tapos gusto ko siyang balikan, yung panaginip na yun, at sabi ko, gusto kong bumalik doon. At nung natulog ako, na-continue pa rin yung panaginip na yun. Ay, ang cute kasi, pag gusto kong lumipad, nakakalipad ako. Gusto kong bumaba. Parang ganun siya. Nakokontrol ko yung panaginip ko eh. Kaya siguro, yun yung siguro sinasabi ng utak ko na imagination mo lang yan. Yung mga nasa utak mo. Parang ganun. Hindi lahat ganyan eh. Hindi lahat. Kasi meron akong kaibigan rin. Actually, di ko alam kung napakinggan mo na yung Lucia's Lucid Dreams. Baka magandang pakinggan mo yun. Kasi tungkol yun, parang similar siya na konti sa'yo. Hindi parehong-pareho. Pero sa kanya, iba. Medyo iba siya. Sa kanya, pag nanaginip siya, ibang tao yung, parang ibang tao siya. Tapos, nasa gera siya, pero nararamdaman niya lahat. Naalala niya lahat. Pero nararamdaman. Tapos di nakakontrol yata. Pero may kaibigan naman ako, medyo similar sa'yo, na sabi niya, pag nanaginip siya, pareho sa'yo, ngayong gabi gusto kong pumunta sa ganitong lugar. Pag panaginip niya doon, tapos magagawa niya yung gusto niya. So, hindi ko rin alam, description na lucid dream, pero ang theory ko sa'yo, theory ulit, is parang nakaka-shift ka ng nakaka-shift ka ng reality o ng parallel dimension or yun nga, astral self mo yun na nakakabisita ng iba't ibang lugar. Pero question, Queen, nung tinanong mo nga, nasaan to? Ano sinasagot sa'yo ng mga nandun? Depende kasi sa lugar na napupuntahan ko. May instance na sinasabi nila na yung lugar na yun, pero hindi ko siya matandaan. Okay. Pagising mo wala. Pero pabalik, meron talaga isang lugar na lagi ko napupuntahan, yung bahay na yun. Hindi ko... Nasa gitna ng gubat? Hindi naman. Hindi. Hindi siya... Bahay siya na 2 palapag. Yung baba niya is parang dagat.
na maraming isda. Mm. At lagi ako doon sa lugar na yun. Hindi ko alam kung bakit. Kung bakit nandun ako Dapat mag-ano ka sa na, lugar na yun. mag-dream journal ka na. Isulat mo na siya para makita Hindi mo. ko alam. Kasi minsan, di ba, I'm sure, madalas ka managinip eh. Minsan, yung parang kagaya, nangyari to sa akin isang araw, may napanaginipan ako, tapos nung nagising na ako, parang nag-CR lang ako, nag-toothbrush yata ako. Nakalimutan ko na siya. Gusto ko siya isulat. Wala na, lumipas na. So, baka gusto mong i-note. Kasi very interesting yung mga napupuntahan. May napupuntahan ka ibang lugar na, ha? Hindi, parang hindi sa Earth to. May mga ganun ka lang panaginip. Wala naman. Hindi siya, puro mga entities, like normal na tao, entities, mga ganun lang naman yung nakakasama ko. Anong entity? Anong entity Like sa yun, nakikita mo? ganun. May mga nakakasama ka sa parang sa lugar na yun. Like, yung, hindi siya biringan, pero parang ganun siya. Mga engkanto yung nasa loob. Oo. Yun yung mga lugar na parang naaamisa kong puntahan. Na yung mga lugar na parang ang sarap lang. Pero pagkagising mo, ang sakit ng katawan mo. Oo. Parang hindi ko alam, pero ang sakit sa katawan. Wala ka namang ginawa, pero pagod na pagod ka. Pagod na pagod. Yun lang yung parang Oo. lang sa mga sa panaginip na ganun. Sobrang pagod na pagod ka pagkagising. And safety sa mama ko, loto naman. Yun yung maganda sa kanya. Yes, dalawang beses siyang nakapanaginip ng 6 digit. Pero hindi niya tinatayaan. Binibigay niya sa ibang tao. At yes, nanalo. Yung nung unang panaginip niya talaga, yes, nanalo. Yung as in straight 6 digit. Yes. Pwede pa ba hingin ng number mo, mama? Sabi ko nga, sa akin na lang. So ulit sa akin na lang sana. Diba? Grabe naman, no? Siguro, napakakuan kasi pagtulog tayo, ang daming nangyayari. Pagtulog ka, wag mo kami isama. iba ka managinip. Hindi, theory ko dyan, bumabiyahe ka eh. Feeling ko bumabiyahe diwa mo. Kasi alam mo naman yung mga normal na panaginip, usually yan, kung anong pinag-iisipan mo nung araw eh. Kunyari, itong araw to, inisip ko yung kinain ko, inisip ko paano ko bibilin yung ganito para sa bahay. Tapos pag naggabi, minsan yun ang pumapasok sa akin. Ako mas ganun yung panaginip ko. And inaral nga nung ibang mga nag-aral tungkol sa dreams, yun yung lumalabas na normal. Hindi man sabi abnormal yun sa inyo. Pero yun yung karamihan ng tao mas ganoon yung panaginip. Pero yung sa'yo, feeling ko, yun nga, bumabiyahe yung diwa mo. Nag-dreamwalk, yun nga yung term nila. Dreamwalk, oo. Baka nga ganun. Baka maganda mo, Queen, isulat mo. I mean, kahit i-voice memo mo lang. Siguro. Nang makita mo kung may pattern, di ba? Ang ganda. Baka may kayamanan. Baka may puntahan kayamanan, di ba? Pero pag nakuha mo na, pag-gising mo, wala na. Oo, no. Yun lang. Yun lang. Yes, may mga ganun. May mga instances na napupunta ako sa mga lugar na ganun at tinuturo nila. Pero yung lugar na yun, hindi ko alam kung nasan yung lugar na yun. Tinuturo nila. Inuutosan ako maghukay. Talaga? Pero parang tinatawanan ko sila na ayoko maghukay. Yes, may mga instance na Queen ganun. naman. Sulat Hindi mo na kasi siya sa mundo natin. Kumbaga, alam hindi siya sa mundo ko natin, naman na kung sa mundo natin or sa mundo nila. Paano mo na-feel yun? Or nalalaman na, okay, mundo nila to, mundo ko to. Mundo natin to. Like iba yung, syempre yung kulay ng mga puno nila, iba sa puno natin. Oo. Iba yung nasa paligid. May mga naglalakad na isda, mga ganun. Syempre, hindi na yung mundo natin. Wala namang ganun dun sa mundo natin. Wait, may naglalakad na isda? Yes, may yung mga kulay gold na isda na lumalangoy sa dagat. Like, sobrang unique ng mundo na yun. Yes. Unique. Ano pa naalala mo dun? Ano pa naalala mo sa mundong yun? Like, naglalaro kami. May mga kasama ako na naglalaro, na sila nakakalipad. Tapos, sinasabi nila na sumama ako sa kanila. Tapos sila nakakalipad. Tapos iniisip ko na hindi ako nakakalipad. So sabi ko, magtatawag kaya ako ng kabayong nakakalipad. Tapos may kabayong nakakalipad na nandyan sa tabi ko. At tara, so sasakay ako. So nakakalipad ako kasama nila. Yung mga ganun, sabi ko nakakatuwa. Yung mga ganun panaginip. Panaginip siya pero ang sakit sa katawan.
Kumbaga, Oo. ang sakit talaga, ang bigat sa Kasi, katawan na kasi nga hindi nga panaginip yun. Bumabiyahe yung siguro. diwa mo. Hindi, ako lang, theory ko lang. Again, theory ko lang yan. Pero, again, maririnig mo yun sa ilang kwento. Hindi marami, pero may ilang kwento sa podcast na gano'n na pag meron silang panaginip na parang bumiyahe sila, na pumunta na sa ibang dimension o lugar na hindi pamilyar, pagbalik nila, masakit yung katawan nila. Kasi siguro, may involved na effort doon sa ginawa nila na nagmamanifest sa physical na mundo. Siguro, kasi may mga times may kalmot, may mga pasaka, kung saan Talaga? like, Pagising mo? yes, merong isang instance na nagkakagulo yung lugar na yon, tapos nabaril ako ng 2 beses. As in, ako talaga yung nabaril. Tapos bigla akong napabangon. Tapos pagkagising ko, after ilang oras, nakita ko yung 2 tama sa akin, may pasaka. So sabi ko, parang natakot ako. Baka nakabaril ako doon. Parang ganun. So parang matatawa ka na lang. At parang matatawa ka. Kasi ako kasi ayokong magkwento. Kasi di ba, mahirap kasi magkwento na pagtatawanan ka. Yes, oo naman, oo naman. So naghahanap ako ng mga, like pag may nag-open sila, doon ako nag-open din. Mahirap kasi papaniwalain yung mga taong sarado yung utak sa mga ganito. Totoo naman. Kasi sasabihin, baliw ka. Oo. Ganun. Di ba? Oo, sigurado yun. Sigurado yun. May Yes. mga makikinig dito. Nahuhulaan Yes. ko na. May magko-comment sa YouTube, Yes. sasabihin, ay, may tama lang yan. Oo, Ano sigurado natira yan. mo? Oo, Parang sigurado yan. saan tama? Pero pansinin mo yun, Queen, ha? Kagaya ng sabi mo. Kagaya rin ng observation ko. Yung mga na-observe ko na hindi sila, na may halo sila, sabihin na natin gano'n. May halo ng ibang mundo. Iba yung interaction nyo sa mundong yun, tsaka sa mundo natin. Meaning, may interaction kayo. So yun, nagkapasa ka. Pero galing yun sa panaginip, sabi mo, or sa paglakbay mo. Diba? So, for me, tingin ko, yun yung separates na feature talaga, na ability nyo. Or, hindi ko alam kung anong tawang term doon, na may interaction kayo, tsaka si physical dito. Sabi mo, nagkakabarilan. So, may gera nung minsan na naginip ka, may gera sila. Yes, oo. Parang history. Pero ano natin, mundo Yes. natin. At yun yung nakakatuwa doon, nakasama ko sila Rizal, nagtatanong ako. Alam mo kung anong tanong ko kay Rizal? Kasi noong time na yun, ako curious ako. Tinatanong ko siya, masaya ka ba sa panahon na sinakripisyo mo yung buhay mo, pero yung kabataan kung saan ako nanggaling, hindi naman pinahalagahan kung ano nangyari sa'yo. Tapos parang nagulat siya sa akin. Na parang ako yung naging weirdo doon. Pero yung damit ko, naging damit nila. Normal, Oo. yung damit na nakasaysayan na yun. Pareho kami ng damit. Ang natatandaan ko doon, isa sa nobya ni Rizal, ang kaibigan ko. So sumusama ako kay Rizal. At that time na tinatanong ko siya. Talaga? Pero sa Yes. panaginip mo, nag-ano sila? Nakikipagbarilan sila? Ganon? Yung time na yon, hindi ko alam kung anong lugar yon, basta gera siya. Gera talaga Yes, sila? gera Oo. siya. Gera siya na pinipilit kong hatakin yung mga hindi ko kasama kasi hindi naman ako kasama nila eh. Kumbaga basta may mga nadadapa na nababaril na inosente, pinipilit ko silang hatakin tapos hanggang sa nabaril ako. So nahilata ako. Natakot ako. Na parang yung panaginip pagkabaril sa'yo? O tuloy pa Hindi rin? na, nagulat ako. Kasi ramdam ko yung sakit. Ramdam ko yung sakit. So parang bumalikwas ako ng higa. At sabi ko, nakakatakot yun. Kasi patay ako dun. Dahil sa panaginip na mamamatay ako. So siguro kung hindi ka makakabangon, baka matutuluyan ka talaga. Kumbaga kung hindi ka makakaalis dun, baka nga matuluyan ka dun. At hindi ka makabalik dito. Oo. Yun yung kinatatakot ko. Ano pa yung mga napanaginipan mong kakaiba? Kagaya niyan, may gera, may barilan. Ano pa ibang... Well, Yun yung nga, mga... maikwento ko yung treasure. Oh, yan, sige. Dati sa kinalakihan kong bahay, may pumuntang manggagamot na lalaki. May nakuha silang, hindi ko pa pangalanan, pero Yes. official yon sa dito sa Mindanao. Malaki naman yung Mindanao. So, official yon sa Mindanao at nakuha nila yung kayamanan na yon. Yung tumulong, yung lalaking yun.
na manggagamot. Mm. Siya yung nakipag-transaction dun sa mga bantay. Okay. At nung kinukwento niya yun that time, ang mga bantay is mga Kastila. So hindi sila magkaintindihan. Kastilang spirito na. Yes, Oo. Kastilang espiritu na hindi sila magkaintindihan. Pero naibigay sa kanila. Pero nung nakuha yun, meron silang isang kasamahan na yung sumama sa kanila na kasi sobrang laki eh. Sobrang laki ng butas na kailangan. And it was a public place. So kailangan nilang isarado yun. So ang sinabi nila under construction, pero hindi siya under construction. Actually, kayamanan yung kinuha nila. Pero yung isa sa mga sumama na maghukay is naiwan. Kumbaga, may bayad kasi yun eh. Oo. Kawawa naman siya. Siya yung bayad. Yes. May bayad kasi yun. Pero hindi siya kasi after how many years lang, namatay din naman yung official na yun. Mm-mm. At yung tumulong na yun, unti-unti siya nagkasakit. So parang may bayad pa rin talaga. Yes. And since hindi nila alam, Anong hindi nila alam? yung ganun yung mangyayari Oo. afterwards. Mm-mm. Kasi parang dinaya sila eh. Pero nung nakuha nila yung kayamanan na yun, since ganib yung mga taong yun, pinatanong nila doon sa mga bantay kung nasan pa Yung iba. yes. At yung turo nung dalawa is nasa mismong bahay na kinatitirikan nung saan kami nakatira. Ah, So, yes. kung sa baba saan mismo. kung saan yung minara na sa nanay mo? Hindi, iba. Iba pa, iba. na yung, Okay. yes. So pumunta dito yung mga taong yon at Oo. binabayaran yung bahay ng ilang milyon. Oo. So hindi pumayag yung lolo ko. Sabi niya, alam nyo yung patakaran dyan. Kasi kung gagalawin nyo yan, magbabayad tayo. Oo. At ayoko madama yung pamilya ko dyan. Oo. Kasi kami yung nakatira. So alam ng lolo ko. So alam pala niya na ganun yung mangyayari. Alam niyang meron rin. Yes. Until na parang nagkakagulo na at kumaga, wag nyo na lang bilhin. Kung gusto nyo kayo, hukayin nyo na lang, bahala na kayo. Basta wag nyo bilhin yung bahay. Bahala na kayo kung anong gusto nyo gawin. Kumbaga, ayaw lang ng gulo. At Madama yung naghukay pamilya. sila. Yes. Until na nahirapan sila. Kasi nung unang hukay nila is napaka-clear ng tubig. As in, sobrang clear ng tubig. Na halos makita mo yung buhangin sa baba. At sabi ng manggagamot, okay to. Ibig sabihin, magaan yung nagbabantay. At yung nagbabantay dito is dalawang puti at isang itim. Yun dun lang niya dinescribe. Yung dalawang puti, okay na daw. Binibigay na nila. Pero yung itim, parang nag-a-against siya. Ayaw niya ibigay. Oo. So, ilang araw silang nagkaroon ng transaction doon sa yung manggagamot. Ang daming alay, ang daming pagkain, ang daming... Pero yung part na parang rectangle siya, yung gilid doon, nakuha na nila. And yes, nakita ko with my own two eyes. Ano siya? Nakita ko Ginto? yung bricks. Bricks talaga of gold. Hindi siya gold. Bricks. Kumbaga yung gold na yun, tinatabunan siya ng bricks. Okay. Yung bricks na ginagawa sa mga mausoleo, as in yung solid bricks. Oo. Tapos yung mga may mga letra siyang nabubuo, which is hindi letra natin. Oo. So kumbaga, Anong masasabi letra mo siya? nasa 1-8. Para siyang pangalan ng hapon. Uy. Yes. Oo. Sabi ko nga baka Yamashita treasure. Oo nga, yun nga eh. Nakakatakot yun. Oo. Yes. So pangalan siya ng hapon and then baka hindi naman, di ba? Oo. Kumbaga, Pero hindi, oo. basta siguro nasa 1-8 siya yung bricks na yun, parang pinapuzzle nila. So nabuo nila yun. At kami, wala kami, deadma kami eh. Bumabala kayo dyan, basta kami. Pero yun na yung turn, yung time na parang every night, may parang ngumangawa sa kusina. Parang may nagmumukmuk. At nung time na yun, kasi talaga ayaw talaga nung sabi niya ng itim, ang tigas talaga ng ulo daw ng itim, ayaw niya ibigay. Talagang humihingi siya ng kapalit. Yes. Ibig sabihin buhay, yung kapalit. So hinihingi
kakayanan talaga niya. Until nangyari yun, is dalawa kami yung nakapanaginip. Yung isang tito ko, siya, napanaginipan niya na tinuturo nung dalawa yung kwan na yun. Yung Kayamanan. butas na yun. Oo. Yes. Tinatawag siya ng dalawa na yun. At ang gusto ng dalawang yun, siya yung maghukay. Mm. Na walang kasama, walang ano-ano, siya lang yung maghuhukay kasi sa kanya ibibigay. Mm. Pero since panaginip yun, parang kinukulit siya ng mga kung napaka-ikaw talaga, baka sa'yo binibigay. Yes. Mm-mm. Kasi sa'yo, ikaw yung nakapanaginip. Mm. Ako naman, yung napanaginipan ko naman, sumuot ako doon. Tapos, may nakita akong bulaklak siya na hugis paro-paro. Mm. Na nandun sa kwan na yun. Sa hukay. Sa loob ng hukay. Oo, sa gilid ng hukay. Sa gilid ng hukay. So nilalapitan ko yung hukay na yun, pero nung nakita ko yung mga isda na kulay ginto nga, yung isda na lumalangoy doon, bigla siyang parang alam mo yung parang ipo-ipo sa dagat. Parang nagaganon. So tumakbo ko. Sa panaginip ko, tumakbo ako at nauntog ako. Pagkagising ko, may bukol ako. Oo. Yun yung nakakatawa. So para siyang taliwas na gusto nila ibigay pero ayaw nila. Hanggang sa padilim na ng padilim yung hukay, hindi na siya makita. At kahit anong hutot nila dun sa tubig, hindi na siya, talagang napupuno siya ng tubig. So doon na sila nag-decide na itigil na natin kasi ayaw na niyang ibigay. So may isang brick lang sila nakuha, kumbaga. Yung parang part ng bricks Part lang, sa oo. gilid. Gilid Yes. lang. Kasi ang sabi kasi dapat dun, hindi siya mapublic. Yes. Pero since ang dami ng septic tank, pero ang lalaki ng mga makina. Oo. Parang naku-curious na yung mga tao. So parang unti-unti siyang nabubulgar. So siguro dun siya parang ayaw na nila. Umayaw na Ayaw sila. nila. Yes, ayaw na nila ibigay. Pero yung time na yun talaga maririnig mo, nag-uusap sila at yung bantay. Paggabi, sumusuot doon yung mga gagamot. Talagang gusto mong pakinggan at malakas yung loob mo, pwede mo siyang pakinggan. Talagang nag-uusap sila na magkaiba yung nag-negotiate lengguwahe. sila. Yes. Pero naririnig nyo rin yung kausap niya or siya lang talaga naririnig nyo? Naririnig. Ako kasi talagang takutin ako. Pero yung mga tito ko talaga naririnig nila kasi nasa taas sila eh. So naririnig nila na may kausap siya at iba yung lengguwaheng ginagamit. So ayaw daw talagang ibigay. Hanggang sa 2 taon lang ata, namatay din yung manggagamot na yun. Ay, manggagamot. At until now, nandito pa rin yung hukay. Yes. At yung natira na lang na nagbabantay is yung itim. Okay. Paano nyo nalaman? Yes, nakikipaglaro siya. Paano nyo nalaman? Actually, na siya na lang. natitira. Kasi marami na nakakakita. Pag may bisita kami, ito yung nakakatawa, pag may bisita kami at umiihi ng madaling araw, binabato niya ng bricks. Tumatakbo yung bisita. Talaga. Ako na naranasan ko din yun. 3 kami magpipinsan, nanonood ng TV ng madaling araw. Tapos, habang sa sala kasi. So, binabato niya kami. Tapos nagtuturuan kami. Parang nag-aaway na kami. Na kung sino ba talaga. Pero nagagaling siya sa kusina. So, doon na kami parang nagtataka. Nung tumama yung bricks, medyo palaki na siya ng palaki. Tapos nung pinulot namin, talagang bricks talaga siya. So, wala naman bricks dito sa amin. Kasi puro di ba? Although semento siya. Yes. Pero walang bricks. So, saan nanggagaling yung bricks? At doon na kami natakot. So yung butas nandun pa? Siya. Yung butas nandun Sinarado na siya. Sinarado na. Parang binalik na siya sa kusina. Pero yung malaking tao na yun, laging may nakakakita. Nakakakita talaga sa kanya. Nandito pa rin naman siya until now. Pero nakikipaglaro. Hindi naman siya masama. Nakikipaglaro siya. Like, ganun siya. Mahilig siyang magbukas ng pintuan. Or mahilig siya mambato ng mga bricks. Hindi ko alam kung galit ba siya or nakikipaglaro lang talaga siya. No? Yes. Hindi naman siya nananakit. Ang pagkakaalam ko kasi sa kanila is hindi naman tayo dapat nakikipag-bargain. Kasi, kumbaga, meron din silang inaantay na tao. At sila mismo yung lalapit sa taong yun. Pero yung tito ko talaga na kinukwento ko sa inyo, kahit matagal nang hindi nahukay yun,
palagi niya pa rin napapanaginipan na pinapahukay sa kanya. Ba't ayaw niyang Pero takot gawin? siya. Yun kasi baka kasi may alam mo yun, may kapalit. Lagi namang may kapalit. Hindi Hindi. naman pwedeng hindi. Pero what if yun nga, siya nga ang dapat makakuha? Kasi the fact na ba, Siguro. di ba? Pero wag mo na sabihin sa kanya sinabi ko yun. Baka, Baka hukayin. baka hukayin niya, may mangyari ako pa may Hindi din. kasalanan. Ayaw Oo. din talaga niya. Ayaw niya. Matagal na, ilang taon na din kasi nangyari yun. Pero ayaw. Sinasabi lang ng lola ko dati na, okay, kung may binabantayan ka dyan, okay lang. Pwede babantayan mo din kami. At believe me, wala ring nangyari sa pamilya namin. Like magnanakaw or wala. So, yun. Yun naman, mabait siya. Mabait yung naging bantay dito. Oo. Napunta na tayo sa treasure hunting. Oo nga eh. Minsan, di ba? Hindi, kasi may konektado talaga. Konektado, again, ako nagugulat na lang ako konektado sa lumabas na episode ngayong gabi. Nakakatuwa. Na ganun siya. Na, again, parang similar yung kwento. Maganda mapakinggan mo yun, Queen. Para makita mo lang na, ganun pala sa ibang parte naman ng Pilipinas yun. Pero ganun rin. Parang may batas sila. Di ba? Yun ang nakakatuwa eh. Parang may batas sila pagdating sa ganyan. Pero, kagaya na sabi mo nga, pwede pa rin makakuha. Yung iba, may kapalit. Di ba? May kapalit. Meron silang Yes, meron naman. trade-off. Oo. Lagi meron. Hindi natin siguro alam. Kumbaga Yun nga. magugulat ka na lang bakit ang yaman ng mga tao, bakit biglang yaman. Well, hindi mo alam na kung anong mga Kung ano project binayad yung nila. mga ginagawa nila. Oo. Yes. Totoo. Pero until now naman, sabi ko nga, para nasanay na lang kami sa presence niya. Na magugulat ka na lang. Biglang may kakalapit sa'yo, may mambabato sa'yo. So para matutuhan na lang. Oo. Para nasanay na kami na ganun siya. Naging border. Good thing na may mga ganitong grupo na willing makinig at willing tumulong. Sana nakatulong. Yes. Queen, sana nakatulong. Sabi ko, ang dami siguro natutulungan ng mga ganito. Siyempre, hindi natin alam, di ba? May mga nakikinig na same yung Yes, oo. case. Ayaw lang mag-open kasi natatakot na mahusgahan. Marinig nila na, ganun pala. Di ba? So, good thing, ang galing. Hindi nyo man siguro alam, pero ang dami yung natutulungan at matutulungan pa. So, just keep up the good work. Yeah. Salamat. Pero salamat rin, Queen, sa pag-open. And alam ko, pag mga ganitong topic, hindi siya madaling i-share. Di ba? Oo, syempre. Ang nakakatulong lang is, yun nga, nakapatay mga camera natin. At di tayo magkakakilala. Di ba? Mas madali na alam mong walang judgment at naniniwala tayo. I mean, ako naniniwala ako sa mga nasabi mo. So, pero yun, salamat at na-share mo yun. At hopefully, meron rin makarinig na baka pareho, kagaya na sabi mo nga baka nasa parehong sitwasyon na pag narinig nila, ma-realize rin nila yung mga option, di ba? Hindi ka naman tied to your fate or your, kagaya nga na sabi mo na, ito na ba yun? Di ba? Hindi. May mga paraan. Di ba? Pero yun. Salamat, Queen. Salamat ulit. Yes, thank you. Thank you din. Thank you rin, Sari Manok, sa referral talaga. Pero salamat sa referral. Queen, maraming salamat ulit sa pag-share ng kwento mo. Una-una, mahirap ito ma-share dahil sa kakaiba mong karanasan. At sunod dyan ay yung pagiging strict rin ng iyong belief system. So maraming salamat ulit na na-share mo ito. Salamat rin syempre kay Sari Mank o kay Sari Manok na guest natin last episode at nag-refer kay Queen para sa kwentong ito. Kung hindi niyo pa napapakinggan yung kwento ni Sari Mank at yung kanyang na-share tungkol sa beliefs ng mga Moor, ng mga kapatid natin sa South, check nyo ang episode 196, The Moor Belief. Ilalagay ko rin yung link nito sa show notes. Kakaiba talaga ang mga kwentong merong nabubuo sa relationship ng mga spirit sa kabilang mundo at mga taong nasa 3D reality natin. Abangan nyo na lang yung mahaba kong
analysis nito sa LL portion. At share ko sa inyo yung deep dive ko dyan. Kung ikay bagong salta, galing sa TikTok, at yung listener ka sa podcast, kamusta and welcome sa Paranormal Podcast. Kung natipuhan mo yung mga naririnig mo nga sa TikTok page, marami pa tayo niyan dyan. Subscribe ka na para marinig mo if may bagong episode. Mahahanap nyo ang podcast sa Spotify, Facebook, YouTube, Twitter X, at TikTok too. Merong bagong episode every Tuesday, 7 p.m. sa Spotify, and Thursdays, 1:37 p.m. sa YouTube. Huwag kayo gagaya kay Rosetta Guarded Fairy na 1 minute late, 1:38 p.m. siya nanood. 1:37 sa YouTube. Joke lang, Rosetta. Salamat sa panonood. Kung meron ka mga kwento gaya ni Queen at meron ka mga relasyon sa mga nilalang na hindi nakikita at gusto mo i-share, hindi ko naman fina-force. Kung gusto mo lang i-share, email mo lang yan sa paranormalsph@gmail.com. Pass muna tayo sa comments sa YouTube and Spotify. Kasi busy tayo sa paglalabas ng content sa Trick Shock. Babalik tayo dyan soon. Pero before we end, of course, I'd like to give a big thank you to our Paranormal Patreons and Coffee supporters. Thank you, Christine, Mark, Hotaru, Aryan, Fallen, Leia, Laura, JRS, Emrys, Kay, Kent, Biker Mama, J3, Justine, Janelle, Jevelyn, and Leslie. Thank you to our Patreon and Coffee supporters. Meron na question sa Discord asking if they can join the live audience during recordings. So that is a Patreon perk. You have to check the Patreon tier and then pwede ka makisali sa calls. As an audience, as a participant, as a questioner, pwede naman ganun. So Coffee and Patreon are ways that you can support the podcast. If you want to know more about the perks nga, like I mentioned, you can check out the link in the show notes. The Paranormal Podcast is engineered and produced by F90 Productions. If you have the time, nakita ko medyo konti pa lang ang reviews sa podcast sa Spotify. Baka gusto nyo namang i-rate and review ang podcast based sa enjoyment nyo sa pakikinig. Kung naiinis kayo sa akin, sige lang, rate nyo na rin. Nakakadagdag naman yan. Pero this helps the algorithm share the podcast to more people. So, ayun, baka gusto nyo lang magawa para matulong sa podcast. Maraming salamat ulit sa lahat. Maraming salamat sa mga nag-share ng kwento nila. Salamat sa inyo na mga nakikinig. At syempre, salamat sa ating mga masusugid na nanliligaw sa mundong hindi nakikita. Please stay safe. LL Peeps! Nako, ito mahaba-haba tayo. Tinitignan ko ngayon yung notes ko dito, medyo mahaba. So, kung feeling mo, mabobore ka sa mga teorya ko kung bakit nagkaka-relationship ang mga tao sa 3D world at yung mga, let's say, elementals or baka ibang spirits. I don't know kung meron pa ring interaction yung ibang spirits aside from elementals. May based sa mga nabasa ko. Okay, so ito na. Kung feeling mo mabobore ka, okay, bye-bye. See you next week. Okay, ito na. Okay, usapan natin yung parang physical interaction sa physical na mundo at sa mundong hindi nakikita natin. Gaya nga ng nasabi ko, matagal ko na rin iniisip yung ganyan dahil ang daming kwento ng mga incubus or succubus experiences, di ba? Pero masasabi nating medyo bihira tayo makarinig ng mga kwentong may nabubuo sa mga sabihin nating sexual relationship. Diba? So, sa aking pagkakaintindi lang, sa akin lang to ha,
may entities na nagfe-feed on the sexual emotions, repressed or otherwise, nung mga nagkakaroon ng incubus or succubus interactions. Pero yung may offspring, yun nga, dun talaga ako napaisip. So sa encounter ni Queen, ang personal kong hinala, similar to sa mga kwento sa ibang parte ng mundo, na elemental or parang engkanto ang mga nakakontak niya. Binalikan ko yung mga libro ni Paracelsus tungkol sa kanyang theories tungkol sa elementals. And napadpad ako sa libro ni Manly P. Hall, The Secret Teachings of All Ages. So sa chapter 23, I think si Seeker ang nagpasa sa akin ito before. Seeker, maraming salamat. Ikaw nagpasa nito sa akin. So sa chapter 23, the elements and their inhabitants, ilang beses nila na-cite yung findings and theories ni Paracelsus doon. So maiksing background kay Paracelsus. Siya ay isang Swiss physician, isa siyang alchemist, lay theologian, philosopher na nabuhay noong 1493 to 1541. Nalaman ko lang ang tungkol sa kanya, in all honesty, dahil nasabi siya sa akin ni Sir Jimmy Licauco sa episode niya. So pakinggan niyo yun, na-mention niya yun. So anyway, balik tayo sa mga nasabi ni Paracelsus tungkol sa elementals. So quote ko several times dito yung description ni Paracelsus sa elementals. Again, this is from the book, The Secret Teachings of All Ages. Sabi, Paracelsus, when describing the substances which constitute the bodies of elementals, divided flesh into two kinds. So ang elementals daw, two kinds ang kanilang parang flesh. The first being that which we have all inherited through Adam. Kasi I think Abrahamic yung perspective dito. Pero anyway, yun yung sinasabi. This is the visible corporeal flesh. So may kayang maging flesh. The second was that flesh which had not descended from Adam, and being more attenuated, was not subject to the limitations of the former. So ang interpretation ko, yun nga, hindi siya flesh. More of, para may limitations yung pagka-flesh, yung anyo na yun, kumbaga. The bodies of the elementals were composed of this transsubstantial flesh. Hindi ko na alam kung ano yung transsubstantial flesh. Paracelsus stated, there is as much difference between the bodies of men and the bodies of nature spirits as there is between matter and spirit. Yet, he adds, sabi nga ni Paracelsus, padagdag si Paracelsus, the elementals are not spirits because they have flesh, blood, and bones. So again, this is from Paracelsus' point of view. They live and propagate offspring. So, narinig natin yan minsan sa mga kwento ni, let's say, ni Olivia, na mga batang tikbalang. So, meaning, may mga matandang tikbalang. So, kung parang ganun, may magulang, merong family na dynamic, di ba? Anyway, balik tayo sa nasabi sa libro, they eat and talk, act and sleep, and consequently, they cannot be properly called spirits. They are beings occupying a place between men and spirits, resembling men and spirits, resembling men and women in their organization and form, and resembling spirits in the rapidity of their locomotion. So, galing ito sa book ni Paracelsus sa Philosophia Occulta, at ito ay tinranslate ni Franz Hartmann. So, parang sinasabi nga dito, parang tayo rin sila. So, napapaisip ako minsan, sila kaya ang inhabitants ng Earth before tayo sinid, o before tayo in-evolve ng ating mga parang Anunnaki. Inisip ko lang. So, kasi parang tao rin sila. Kumbaga, yun yung pagka-description. So, pang pagkakaintindi ko dito, present ang elemental sa mundo natin at present rin sila sa spiritual world kasi hindi natin nakikita, di ba? So, may kakayahang silang maging, kumbaga, solid. Ito, meron pa nasabi dyan si Pareng P. Later, the same author calls these creatures composita, inasmuch as the substance out of which they are composed seems to be a composite of spirit and matter. He uses color to explain the idea. Thus, the mixture of blue and red gives purple, a new color.
resembling neither of the others yet composed of both, meaning resembling neither blue or red, but it is composed of blue and red. So, sabi nga ulit, such is the case with nature spirits. They resemble neither, meaning they resemble spirit and matter. So, ito, napaisip ako talaga dito. So, sa same idea na ang elements of nature, pag inisip natin, ay nakikita at hindi nakikita. Earth, wind, fire, water. Diba? Meron silang ganoong kakayahan na mag-materialize kung kailangan. If isipin lang natin ha, ang tubig pag nag-evaporate na, hindi mo na nakikita, pero nandyan pa rin. Same with air or wind. Mararamdaman mo yung hangin, pero hindi mo nakikita. But in certain temperatures, I guess colder climates, nakikita mo ang movement ng air. Alam ko hindi to applicable for all, especially sa earth elements, di ba? Pero sa fire, heat, applicable itong seen and unseen. Meaning, kunyari, may nag-exercise na, ay, bad example to. Let's say may nag-exercise na tao. Tapos, paparahin mo siya, lapit mo yung kamay mo sa katawan niya, nararamdaman mo yung init niya. Pero hindi mo nakikita kung yung init mismo. Hindi mo nakikita yung heat. Pero nararamdaman mo init. Same sa ibang aspect na kahit apoy sa malayo, nararamdaman mo sa kamay mo, pero hindi naman siya umabot sa kamay mo. Diba? So, kung ganoon nga, at merong spirits attached to the elements, and meron sila nagiging crass sa physical world, ayun nga, nililigawan nila. At sometimes, may contact, and sometimes may offspring. Kasi kaya nga nila mag-change ng form. Meaning, they can become flesh. Or sabihin mong, they can become matter. Yun yung nakakalito lang kung paano nangyayari yun in terms of biology. Pero sabi nga ng isang libro ni Paracelsus, the elementals are beings who are half spirit, half man, capable of traversing through objects and traveling like spirits, but still subject to hunger and disease. Yun ang sabi, and I guess lust. Diba? So, ayun. Yun na muna. I'm sure makakagawa ko ng ilang episodes na deep dive tungkol sa elementals at sa nature ng pagiging elemental. Based on the works of Paracelsus, Allan Kardec, galing rin kay Sir Jim yun. And yung napaka-informative na libro ni Manly P. Hall, The Secret Teachings of All Ages. So, to close this, sasingit ko lang yung nasabi ni Enzo sa episode 153 tungkol sa mga interdimensional relationships. There are some I know that are half elf, half humans, and they look so good, but they're 100+ years old. They look 27, 28, 29, around thereabouts, early 30s, late 20s, but they look good. They have sharp features. Their ears are quite pointy. But they're human. They're half human, half elves. Is it the same as described na they have no philtrum, ganon? Or they do have the half breeds? Sorry, peace to the half breeds. the half breeds look good. They just don't have the pointy ears like the pure breeds. Yeah. But they do have a longer lifespan than most humans. To us, they look pure. To the pure breeds, they are filthy. Okay. But from what I know, Nick, some elves and some humans, they get together. Usually Yes. a prince of a certain elf tribe fancies, prince or king actually, fancies a lady. He finds her to be beautiful inside and out, and he will show himself, especially if she can see or has a small ability. He will show himself, and usually he's really good in talking to getting her, Okay. in love. They're very old-fashioned. They ligaw. I know.
they're like, if you go with me, you have my heart. They're ganun. Yes, oo. Very poetic, ano? Super poetic. They're actually romantics in their own way, and it's cute. It's cute. I mean, like in modern day dating, like it's different. Okay, yun na muna. Kung meron kang theory or haka-haka, game naman nakapag-usapan yan. Message nyo lang ako sa Discord. Okay, ingat kayo sa mga interdimensional crush.